Arestado ang dalawang lalaki sa Makati at Mandaluyong City na sangkot umano sa pang-i-scam. Ang modus, magpadala ng link sa mga biktima at mapasok ang kanilang bank accounts. Narito ang agenda report ni Francis Folve. Di na nakapalagpa sa mga kawani ng PNP Anti-Cybercrime Group at mga tanod ng Barangay Bel Air sa Makati ang lalaking sospek na di umano'y miyembro ng isang cybercrime syndicate. Nagsimula umano ang habulan sa Pasay hanggang sa Makati Avenue. Driver umano ng sindikato ang nasa kote. Pinaghahanap pa ang sinasabing Chinese na employer nito. The main suspect that we are looking into is a foreign national who's hiring Filipinos to drive these devices all over the cities, the different cities here in Metro Manila. Ayon kay Police Brigadier General Bernard Yang, una silang nakatanggap ng report sa tulong ng Philippine Navy sa di umano'y paggamit ng sospek ng International Mobile Subscriber Identity o IMSI Catcher na may kakayanang magpadala ng kahina-hinalang mga link. Kapag naklik ng target ang link, makokompromiso ang mga personal na impormasyon nito at pwedeng matangayan ng malaking halaga sa pamamagitan ng online banking o online money wallet transactions. Sa hiwalay na operasyon sa Mandaluyong, tiklo rin ang isa pang sospek sa SMS phishing scamming activity. Sa bisa rin ng warrant to search, seize and examine computer data, 4 na IMSI catcher ang nakuha mula sa dalawang sospek. Una nang pinaigting ng PNP ACG ang operasyon laban sa ganitong aktibidad sa pakikipagtulungan sa DICT at iba pang ahensya ng pamahalaan bago pa ang May 2025 midterm polls. Kung natatandaan nyo, we presented a foreign national who is a Malaysian who is selling IMSI catcher. That was before the election. Itinurn over na ang mga narecover na gamit sa National Telecommunications Commission na haharap naman ang mga sospek sa paglabag sa mga batas gaya ng Cybercrime Prevention Act of 2012, SIM Card Registration Act at iba pa. Babala ng PNP ACG sa publiko, maraming klaseng modus online ang naglipa na ngayong undas at Pasko, kaya importanteng maging alerto at maging mapanuri sa mga alok at impormasyon, lalo na online. Para sa agenda, Francis Folve, Billionario News Channel.